Lider ng Rabe Criminal Gang hindi na nakaiwas sa kamay ng ating kapulisan. Mga armas, bala, granada, natuklasan at napasakamay na ng otoridad. Mas pinaigting na pagbabantay kaugnay ng summer vacation at Holy Week kasado na ng Pulis sa Rehiyon 5. Samantala, Pulis sa Rehiyon 5 ginawaran ng komendasyon ng LGU Legazpi City sa matagumpay na seguridad ng Palarong Bicol 2025. Crime rate ng Bicol bumaba ng 9.71% sa unang quarter ng taong 2025. At kadiwa ng Pangulo, suportado ng Pulis sa Rehiyon 5. Panoorin nating muli ang transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-68 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-30 ng Marso, mas pinaaga at mas pinahabang oras muli ang ginugol ng ating Game Changer General sa kanyang bicycle patrol kasama ng ating iba pang kasurog Cops patrollers. Sinundan ito ng kanyang palagiang pakikiisa sa Sunday Mass sa Santo Niño Chapel sa loob ng Pro 5 Regional Headquarters kung saan kasabay sa araw na ito ang oath-taking ng Pro 5 Catholic Women's League set of officers and members. Pagkatapos ay naging abala naman si Police Brigadier General Dizon sa mga gawaing opisina at mga direktibang kailangang maipasakatuparan sa mga susunod na araw. Nagtapos ang araw na ito ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng mas pinahabang oras muli ng motorcycle patrol upang mas makatulong sa pagbabantay at pagmamasid sa ating mga pamilihan, simbahan, pasyalan, maging sa mga terminal. Lunes, ika-31 ng Marso, maaga palang handa na si Police Brigadier General Dizon upang pangunahan ang traditional Monday flag raising and awarding ceremony sa Pro 5 Grandstand sa loob ng Regional Headquarters. Sinundan ito ng mainit na pagtanggap sa pamamagitan ng arrival honors na ipinagkaloob kay Police Brigadier General Victor V. Arevalo, ang direktor ng Philippine National Police Training Service sa kanyang pagbisita sa Campo Ola. Ito ay isang traditional courtesy sa Philippine National Police. Binigyang oras din ni Police Brigadier General Dizon ang pagbisita sa kanyang tanggapan ni retired Police Major General Attorney Clarence V. Ginto na minsang nagsilbi bilang Regional Director ng Police Regional Office 5. Pagkatapos ay nagtungo ang ating Game Changer General sa Bicol Regional Hospital and Medical Center upang gawaran ng medalya ng Sugatang Magiting o PNP Wounded Personnel Medal ang isang kasurog Cops na sugatan mula sa pakikipaglaban sa isinagawang police operations sa probinsya ng Quezon. Virtually present din si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang Ticao-Burias Pass Protected Seascape Conflict Resolution Committee meeting bilang kinatawan ng pulisya na sumusuporta sa mga ganitong adhikain. Nagtapos ang araw na ito para sa ating Game Changer General sa pamamagitan muli ng kanyang palagiang motorcycle patrol. Martes, unang araw ng Abril taong kasalukuyan, nakibahagi ang ating Game Changer General sa ginanap na 80th Legazpi Albay Gulf Landing sa Legazpi Albay Gulf Landing Monument Regional Center Site, Rawis, Legazpi City, Albay. Sinundan nito ng mga administratibong gawain, gayon din ang mainit na pagtanggap sa pagbisita ni Police Major General Ronald O. Lee, ang direktor ng National Police Training Institute sa kanyang tanggapan. Ilang panauhin din ang binigyang oras ni Police Brigadier General Dizon kaugnay ng mga kailangang koordinasyon ng mga ito sa Police sa Rehiyon 5. At pagsapit ng dapit hapon, diretsyong muli sa motorcycle patrol ang ating Game Changer General kasama ng iba pa nating kasurog Cops motorcycle patrollers. Miyerkules, ika-2 ng Abril, maagang bicycle patrol muli ang isinagawa ng ating Game Changer General at ng iba pa nating masisipag na kasurog Cops. Pagdating sa opisina, ilang courtesy calls muna ang binigyang oras ng ating Game Changer General. Kabilang na si Police Lieutenant Mark Jesse M. Abu, ang team leader ng DIDM National Police Clearance System and e-booking users, kung saan nasa Pro 5 ito upang magsagawa ng pagsasanay sa ilan nating kasurog Cops. Nakibahagi naman si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na Palarong Bicol Commendation Ceremony 2025 kung saan naroon din si Honorable Alfredo Pido Garbin, ang Mayor ng Legazpi City sa Audiovisual Hall, City Hall Compound, Legazpi City, Albay. Pagbalik sa opisina, ilang panauhin muli ang hinarap ng ating Game Changer General, kagaya na lamang ni Ms. Eileen V. Legado, ang Acting Network Chief, at Mr. Benjamin Ortiguero, ang Administrative Officer 5 ng Radio Pilipinas Main Office. Pagkatapos ay pinagtuunang pansin muli ng ating Game Changer General ang kanyang mga trabahong administratibo
bago muli nagsagawa ng kanyang palagiang motorcycle patrol. Huwebes 3 ng Abril, pagkatapos ng maagang bicycle patrol ng ating Game Changer General, pinaunlakan niya ang panayam ni Miss Jane Nate ng Bombo Radio Legazpi kaugnay ng mga kasalukuyang kaganapan sa Bicol. Sinundan ito ng pakikibahagi ng ating Regional Director sa launching ng Kadiwa ng Pangulo para sa masaganang bagong Pilipinas at signing of Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pro-5, Department of Agriculture, National Irrigation and Administration at ng Albay Provincial Agriculture Office na ginanap sa Pro-5 Hero Shrine, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Pagbalik sa opisina ng ating Game Changer General, nasa tanggapan naman ito si Police Colonel Antonio C. Bilon Jr., Chief Individual Training Program Development Division of Directorate for Human Resource and Doctrine Development para sa isang courtesy visit. Gayon din si Miss Reese Victoria na siyang representative ng Bicol Region sa Palarong Pambansa 2025 na gaganapin sa Lawag City, Ilocos Norte dahil sa pagpapamalas nito ng kanyang husay sa larangan ng paglalangoy. At nagtapos ang araw na ito ng ating Game Changer General sa pamamagitan pa rin ng kanyang palagiang motorcycle patrol. Ika-4 ng Abril, Biyernes, isang on-the-spot inspection and correction ang isinagawa ni Police Brigadier General Dizon sa Police Regional Office 5 Headquarters. Ito'y upang masigurong compliant din ang ating regional offices sa mga direktiba ng National Office at sa ating mga PNP standards. Nagbigay oras din ng ating Game Changer General sa exit call ni Police Colonel Cirilo Bulseco Acosta, ang outgoing Chief ng Regional Civil Security Unit 5. Sinundan ito ng security coverage and police assistance kay Congressman Elizalde Asco ng Ako Bicol Party List. At habang abala sa mga administratibong gawain ng ating Game Changer General, ay pinaunlakan pa rin ang courtesy visit ng ilan nating kaibigan sa komunidad, kagaya na lamang ng grupo ng Junior Chamber International Daraga na pinangungunahan ni Miss Connie Kalipay. At bago matapos ang araw ng Biyernes, nagsagawa muna ang ating Game Changer General ng kanyang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. At noong Sabado 5 ng Abril, pagkatapos ng mas pinahabang oras ng bicycle patrol, hinarap ng ating Regional Director ang ilang panauhin sa kanyang tanggapan, kagaya na lamang ni Police Colonel Marlon M. Catan para sa kanyang exit call at ilan pang kaibigan natin sa komunidad para sa kanilang mga kailangang koordinasyon. At pagkatapos ng ilang mga administratibong gawain ni Police Brigadier General Dizon ay nagsagawa itong muli ng motorcycle patrol upang mas makatulong sa pagbabantay at pagmamasid para sa layuning ligtas na komunidad. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-30 ng Marso hanggang ika-5 ng Abril taong kasalukuyan, umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Police Sergeant 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 29 na suspects mula sa 26 na ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Sur Police Provincial Office, sinundan ng Albay Police Provincial Office at pumangatlo ang Sorsogon Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 36 na suspects mula sa ginawang 13 operasyon. May 30 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 5 ang inaresto. Habang 18 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 13 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 100,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Huli naman ang 7 suspect sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 14,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 83 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. Habang 2 ang sumuko at 2 ang arestado sa kampanya kontra insurhensya at 2 ang sumuko sa kampanya kontra criminal gang. Patuloy na subaybayan ang transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang kanyang weekline. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable. Kasurukaps.